Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinala. Mga naapektuhan sang habagat kag bagyong Inday naglabot sa 12,000 suno sa Office of the Civil Defense 6. Relief resource nga napalabot sa DSWD sa mga naapektuhan sang habagat naging pabaskog sang bagyong Inday naglabot na sa 5.9 million pesos. Iloilo 2nd District Representative Goreseta nagigsapol sa mga naapektuhan sang naguba nga taytay sa banwa sang Leon. $156 ka mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo nagsuspende sang face-to-face classes kahapon nga adlaw bangod sang malain nga tiyempo. Halos sa 9,000 ka mga senior citizens sa Bacolod City nagbaton sang tigpulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Kag 3rd Infantry Division Commander intagaan pagkilala sa iya dalayawon nga pagpamuno kag kontribusyon sa kalinong kag katawhay sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtapon sa masobra 12,000 ka pamilya o 43,000 ka mga individual sa Western Visayas ang napektuhan sang habagat naging mabaskog sang bagyong Inday niyang sandig sa pinakaulihi nga situation report sang Office of the Civil Defense Region 6. Pinakamadamong apektado sa malaing nga panahon na nagikan sa probinsya sang Iloilo nga naglabot sang 9,000 ka pamilya. Masobra 200 o 2,400 naman ka pamilya ang apektado sa Antique, 1,168 sa Aklan, kag 2 ka pamilya naman sa Guimaras. Nagpadala na sang masobra 6 ka milyon ka pesos nga balor sang food packs kag non-food items ang LGUs kag DSWD para sa mga biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Resource nga napalabot sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga napektuhan sang habagat kagin pabaskog ni bagyong Inday sa Western Visayas naglabot sa masobra 5.9 million pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Mut na sa masobra 5.9 million pesos nga bilis ang relief resources ang napalabot sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya nga naapektuhan sang Southwest Monsunukon habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday sa Western Visayas. Lakip sa ginpalabot sang DSWD 6 ang mga food item kapareho sang family food packs kag ready to eat food items kag may ginhatag man nga non-food items kapareho sang family kits, hygiene kits, kitchen kits kag sleeping kits. Nagapakita man sa datos ng DSWD6 nga yara na sa 43,831 ka individual ang apektado sa bagyo sa Western Visayas. 2,700 sa ila ang nagatini karon sa mga evacuation center, samtang may 4,752 naman nga nagatinir sa ila kakilala o konhimata. Naglabot naman sa 603 ka mga balay ang partially damaged, kag 34 ang totally damaged bangon sa habagat nga ginpabaskog sa bagyong Inday.
Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang mabaskog nga pagragasa sang tubig sa Sibalom River nga ginmabaskog sang bagyong Inday nagresulta sa pagkaguba sang pila ka mga taytay sa Banwa sang Leon. Nagpatawag sang koordinasyon kag sinapol si Iloilo 2nd District Representative Cathy Goreseta. Kaupod kay former Congressman Mike Goreseta upod man ang LGU Leon Iloilo sa barangay o kung sa nasambit nga pulong ginlantaong kahimtangan sang Kamando Footbridge sa barangay Buga Ingwan Bridge kag Baltazar Aquino sa Buntalan Bridge. Plastar man ang makinanglanon nga tikang para mapasiguro ang kaluwasan sa publiko kag papadasig ang proseso sang assessment, rehabilitasyon kag pagpatuman sang angay nga solusyon. Gin-emphasize naman ni Congresswoman Doc Cathy Goreseta nga una gid nga prioridad ang seguridad kag kaayuhan sa mga pumuluyo. Ginpabakod man siniyang koordinasyon sa tunga sang LGU, DPWH kag iban pa nga ahensya para sa madasig nga pagresponde sa mga napektuhan nga mga komunidad mangin madali ang kag epektibo. Padayon man ang opisina sang kongresista sa pagpakig-angot sa mga may kang tanan agud mas siguro nga hindi lang temporaryo nga bulig ang mahatag kundi permanente kag mas malig-on nga solusyon para sa mas maayo nga kabuhi sang pumuluyo sa Banwa sang Leon. Radyo Pilipinas News. Personalin padulungan ni Office of the Civil Defense Director Raul Fernandez ang mga nagkalaguba nga infrastruktura sa Banwa sang Leon, Iloilo bangod sang Bagyo Inday. Ginpadulungan sang opisyal ang naguba nga Kamando Hanging Bridge sa barangay Kamando. Pati na ang mga nagkalaguba nga dalan sa barangay Gumbok, Leon. Katuyuan sang inspeksyon nga may baluan kung ano kadako ang halit kag para matumod ang mga kinahanglanon para sa response, rehabilitation kag recovery effort. Radyo Pilipinas News. 156 ka mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo nagsuspende sang face-to-face classes bangod sang malain nga tiyempo kahapon nga adlaw dala sang habagat naging pabaskog sang bagyong Inday. Radyo Pilipinas Sa detalye sang May balita. 256 ka mga bulutuan sa Schools Division Office of Iloilo ang nagsuspende sang in-person classes Lunes, Hulyo 13 bangod sa malaing nga tiyempo dala sang Southwest Monsuno kun habagat naging pabaskog sang bagyo Inday. Sandig sa datos ng Department of Education Region 6 sa 8 nga SDO sa Rehiyon 6, ang SDO Iloilo lang ang may suspensyon sang in-person classes. Bangod sini masobra sa 94,000 ka learner ang apektado sa suspensyon sang in-person classes. Samtang may 4 ka bulutuan ang gingamit bilang evacuation center para sa mga apektado nga pamilya sa malain nga tiyempo. Lakip diri ang Lagdo Elementary School nga nahamtang sa Sibalom North Antique, Banosing Sardenia Elementary School sa San Jose Antique, Tobesa Marcalinas Elementary School sa Hamtik North Antique, kag Napnapan Elementary School sa Tigbangan, Iloilo. Ginpahayag ni Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6 nga nakapauli na ang mga temporaryo nagtinir sa mga bulutuan sa Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Halos 9,000 ka mga senior citizens sa Bacolod City nakabaton sang tigpulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Herbas. Nakabaton sing tigpulo ka kilo nga bugas idalom sang bawat bayan makikinabang program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang halos 9,000 ka senior citizens sa Bacolod City. Ang among program ang ginpatuman sa Bacolod City Government agud mabuligan ang mga senior citizen edad sa 65 anyos o kun pataas kag wala pa nakabaton sang social pension halin sa lokal kag national nga gobyerno. Suno sa Bacolod City Government, umpisa sang ginsuguran ang rollout, nagdangat na sa 8,942 ka senior citizen halin sa 6 ka barangay sang syudad ang nakabenepisyo sa programa. Kadungan sang ginpatigay nga rollout sang bugas, ginpalabot ni Bacolod City Mayor Gasataya ang iyang lubos nga pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa paghatag katumanan sang programa. Ginalauman nga magadugang pa ang numero sa mga senior citizen nga makabaton sang bugas sa mga masunod nga inadlaw. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaan pagkilala si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa iya dalayawon nga kontribusyon sa kalinong kagkataway sa Western Visayas. Sa giniwat nga flag raising ceremony, ginpresenta ni Governor Toto Defensor ang pagkilala sa Provincial Peace and Order Council kag Regional Peace and Order Council kay Samson duwa ka adlaw antes ang iya retirement sa military service sa maabot nga Hulyo 15. Ginkilala sa PPOC kag RPOC ang liderato sini, dedikasyon kag kontribusyon bilang commanders ng 3rd Infantry Division. Sa nabaton nga pagkilala, bugos naman pagpasalamat ni Samson sa provincial governments ng Iloilo, regional and provincial peace and order councils, partner agencies ka mga pumuluyo sa padayon nila nga pagsalig kag suporta sa masobra 3 ka dekada nga pagserbisyo. So kay Samson ang pagkilala hindi lang para sa iya, kundi para manini sa tagsa ka soldado nga nagaalagad sang may pagpalangga sa pungsod kay sa tagsa ka Ilonggo nga nagapati ang kalinong pundasyon para sa progreso. Saya nagahilapit nga pagretiro ginkalipay sa opisyal nga matagaan siya sa oportunidad nga mag-alagad sa pungsod kag ang pagkilala sa iya na baton ang iya pagdalon nga may bugal bangod naghalin ini sa mga pumuluyo kag probinsya nga iya ginakabig nga pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magatipon ang 15,500 ka mga barangay officials halin sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo sa selebrasyon sang Liga Day sa Hunyo 19 sa Iloilo Sports Complex. Suno kay Board Member Amalia Dibuque, Liga ng mga Barangay Iloilo Province President, ini na ang pinakamadamo nga numero sa partisipante para sa Liga Day sang probinsya. Katiuan sang lihok nga maghatag hiyuhom sa mga barangay officials kag kilalahon ng ila importante nga papel sa paghatag sang serbisyo sa komunidad. Kadungan sang Liga Day ang ceremonial turnover man sang cheque nga balor 200,000 pesos kada barangay. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang sang gobyerno nasyonal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Peace Walk para sa West Philippine Sea nga ginlunsar sa Manila nagapakita sang paghugbo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa detalye sang balita. Ginapamunuan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang National Peace Walk para sa West Philippine Sea nga ginlunsar sa Quirino Grandstand. Iningatikang amo ang pagsaulog sang ikapulo nga tuig sang Arbitral Tribunal Award na nagpasalig sang kinamatarong sang nasyon sa amo nga baybayon. Suno kay Teodoro, importante nga protektahan kagalungan ang West Philippine Sea para sa paalabuton nga masunod nga henerasyon sa mga Pilipino. Gindugang pa sang Defense Chief nga ang amo nga peace walk nagapakita sang pag-ugyon sa mga komunidad sa baybayon kag mga pumuluyo agod mabuligan sila nga makapangisda liwat sang hilway. Ginsiguro man ni Teodoro nga sa idalom sang pagpamuno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. padayon ang DND kag Armed Forces of the Philippines sa pagpabakod sang kapabilidad sa nasyon para sa pagdepensa sang atong teritoryo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga outstanding barangay tanod kag lupong tagapamayapa sa Iloilo City ang ginpadunggan. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita ni Marian Grace Erenjeta. Ginpadunggan ang mga tagdaog sa Search for Outstanding Barangay Tanod o kon SOBT kag lupong tagapamayapa Incentives Awards o kon LTIA sa Iloilo City sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG Lunes, Hulyo 13. Ginpangunahan ni DILG Iloilo City Director Oscar Lim Jr. kag Iloilo City Mayor Isa Traniasio ang pagpadungog. Ginkilala nga tagdaog sang LTIA ang Barangay Guzman, Sena, Mandurriao nga mangintiglawas ang syudad sa national level. Kampiyon naman si Robert Bongaitan sang Barangay San Juan Molo sa SOBT individual category kag mag-advance sa regional evaluation. Daog naman sa SOBT group category ang Barangay Airport Mandurriao kag magatiglawas sa Iloilo City sa regional competition samtang ang Barangay Santo Niño Sur Arevalo ginkilala nga first runner-up. Ginpanginbulahan ni Mayor Tranias Chu ang mga tagdaog kag nagpasalig sang paday nga suporta sang syudad sa